Ito yung bago nila my dear friends dito kay Bristol Motorcycles. It is branded by QJ Motor. Meron silang big bike na Fortress 400. Ayan, nilabas na nila itong Fortress 160. Marami tayong pag-uusapan dito sa bike na to my dear friends. Babanggitin din natin yung kanyang specs, a little bit of sound check, and also ang kanyang price. But before anything else, you know how it goes. Let's give it a parody. So pagdating naman sa kanyang kulay, nasa harapan nyo po, silver. And meron din tayong isang silver na may color red na decals sa may likuran niya. And meron din tayong white at saka black na naka-display doon sa harapan. Maganda yung pagkakagawa. Wala ka masyadong makikitang branding except on this part. And kung gusto mo siyang buksan, halimbawa man lang malobat ka, pwede mong gamitin ito. And pwede mo rin siyang ma-assemble my dear friends the moment you buy it. To unlock the bike, ayun, tumunog na. So first off my dear friends, the design language, in my humble opinion, this is a scooter like I've never seen before. Marami kang mababanggit sa kanya, especially sa kanyang technology, pero focus muna tayo sa kanyang disenyo. Ang kanyang harapan, menacing. If you're going to ask me, dun sa kanyang projector light, masasabi mong sporty yung kanyang datingan. Kanyang turn signals, nasa itaas, LED pa rin. Although para sa akin lang naman, mas gugustuhin ko talaga kung saan nakaposition yung turn signals ni Fortress 400. But this motorcycle, my dear friend, kakaiba siya in comparison with other scooters. Ang kanyang daytime running light, my dear friends, panalo yung pagkakayari. Masasabi mo talagang aggressive, parang alien spaceship kumbaga yung kanyang datingan. Ngayon, i-turn on natin. So, ganito ang kanyang itsura pag naka-andar na yung bike. Ganito naman po tayo kapag i-high beam natin. Bigyan natin ng konting shot sa pass switch and the turn signals na naka-hazard. Alright, sa likuran naman, ganito tayo. With the brake light, panalo pa rin. Napaka-low-key ng kanyang decal. And if you're going to compare it with other colorway, and para sa akin kasi parang may dating siya ng silver quartz. Hulaan nyo kung saang paint job yon ng isang sasakyan. And kapag nilapitan mo talaga my dear friends, yung tipong may mga separation siya at saka shape na masasabi mong sporty yung kanyang datingan. Ang kanyang front fender, dalawa po siya. Meron tayong silver color dito, tapos naka-matte black siya doon sa may likuran. At pagdating sa kanyang display, kapareho lang po siya ng mga display ng big bike ni QJ Motor. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. ABS indication, some warning lights sa may itaas, turn signal at saka hazard. Makikita nyo po, kaliwat kanan yan my dear friends. Ang kanyang speedo, nandirito po. Temperature, average, orasan, fuel gauge, and pipindutin natin dito ang kanyang TCS. Pwede mo ma-open and close on the go. And PMS niya makikita mo eh. Pwede mo rin palitan yung kanyang interface kung gugustuhin mo. Ang kanyang controls, naka-backlit po tayo. Kung titignan nyo, color blue. Medyo maliwanag kasi kaya hindi siya masyadong kita, but I hope the camera catches it well. May adjustability tayo sa kanyang brake levers, kaliwat kanan po yan. And medyo may pinagkaiba sila ng bar and ni ATR, kasi kay ATR glossy black po, dito naman stainless talaga. On this part as well my dear friends, well lit din po siya. Pipindutin mo to, bukas ang seat, dito tayo kapag fuel. Dito sa may kaliwang glove box, makikita nyo po, may type C and may USB port siya. So masasabi mo talagang bago. Kasyang kasya at least dalawang phone. Hindi masyadong kalakihan pero tamang tama pa rin para sa kung anong usual na gamit mo. At saka dito amazing si QJ, yung tipong paglabas ng engine nila, may mga unique and designed features sila na madidistinguish mo na sila talaga yon in comparison with other established brand na kilala dito sa Pilipinas. Ang kanyang engine naka 160cc. Exact po tayo, single overhead cam, 4 valves,
liquid cooled and hybrid yan, my dear friend. Hybrid, it means when you're on full stop, you're trying to accelerate, you're trying to descend on a steep hill, mas malakas siya at saka may additional siya na boost. Ang kanyang power, naka 12 kilowatts po tayo or 16.1 horses at 8,500 RPM. Ang kanyang maximum torque, 15 Newton meters at 6,000 RPM. Gas tank, 8 liters po ang kanyang full and kaya niya pumalo ng 45 km per liter. So meron range ng 360 kilometers or even more na hindi nagpapagasolina. Ito din yung maganda sa kanya, para wala ka na talaga mareklamo, nakaposition sa harapan yung kanyang gas tank. So masasabi mo better din for balancing and weight distribution. And pagdating sa kanyang timbang, 138 kilograms po. Ma-manage mo naman to. 4 kilograms lang po yung lamang niya against sa mga magagaan. Nakakompetensya niya. Ang kanyang seat height on the other hand, 755 millimeters. And if you are 5 flat, so ito yung mababanggit natin sa kanya, my dear friends. Kasi kung titignan nyo po, manipis kasi siya doon sa may bandang harapan. So mauupuan talaga ng isang 5 flat na rider. And ayun, abot na abot po. Komportable po. And tignan nga natin kung isang paa. O, dalawang paa talaga yung nakatungtong sa sahig. Massive shoutout kay Ma'am Mikay of Bristol Motorcycles Lanang. She's 5'3". Panalo pa rin. Ayun, matalino talaga yung pagkakagawa kasi any height will do. Yung kanyang upuan, panalo yung pagkakayari. And this is what I like about this scooter. Naiiba siya sa kanyang mga kompetensya. Medyo rough siya on this part for traction, kumbaga, or para kapit na kapit yung katawan mo with the smoothness on this part. Ayan. So, pwedeng pang sport, pwedeng pang GT, kumbaga. And kung titignan nyo po, maayos talaga yung pagkakagawa sa kanya. Kahit na hindi masyadong vibrant yung kanyang stitching, I also dig it. Para sa akin, may pagkasosyal yung kanyang datingan. And pagdating naman sa kanya underseat compartment, ganito yung makukuha natin. At least one full face or one half face, kasyang kasya. Or at least isang buwan na brief na baon. Ground clearance, 140 millimeters and wheelbase 1,335 millimeters. Parang big bike, almost close to big bike pa rin yung kanyang datingan pagdating sa laki at saka haba. And naka-complementary tayo na center stand. May kill switch siya kapag naka-side stand. Emblem niyo po, design on the body. Saka mo lang talaga mapapansin na may decal pala siya dito kasi halos kalapit lang siya ng kulay ng paint job ng katawan. At saka isa sa parte na paborito ko sa kanya is yung dito niya, oh. Di pong GT talaga yung datingan. Medyo sporty yung kanyang datingan if you're going to ask me. And I have to mention the Almost X na kanyang brake light. Medyo may pagka-futuristic or may pagka-alien spaceship yung kanyang datingan. Kaya nga masyado tayo intrigued dito sa motorbike na to. And if you are to nitpick, this is the one we are going to mention. Kasi nga kung 5'6" tall ka, sa tingin ko medyo bitin pa to, pero I don't mind. Nakaupo ka na naman ng maayos. Ang kanyang pillion peg, maganda yung kanyang disenyo. Nare-retract ng maayos with a powerful design, my dear friends, pagdating sa kanyang mga parte. Ang kanyang front suspension, telescopic po tayo, non-inverted. Dual shock naman po tayo sa may likuran with a preload adjustability. Pedal hydraulic disc brake po tayo sa may harapan at saka sa may likuran with a QJ branding in-house caliper. Dual channel ABS yan, my dear friends, with the switchable traction control. Ang size ng kanyang gulong sa may harapan, 110, 80, 14. Sa kanyang likuran naman, 130, 70, 13. So when it comes to the SRP, Fortress 160, 149,900 Philippine pesos lang po. Ang kanyang freight and distribution, 10,000 additional. So mahulog siyang 159,900 pesos. Okay lang para sa akin. Napakasulit ng kanyang kayang i-offer sa merkado. So isipin nyo yun, my dear friends, scooter 160cc, pang tapat sa kalaban, naka-hybrid, and malaki din siyang tignan pero hindi naman masyadong kabigatan. At saka seat height approachable po siya, kaya mas magugustuhan ng ating mga rider, lalo na yung mga aspiring ones. Ay naman, when it comes to the reliability, wala pa naman akong naririnig na problema sa kanya. Sa tingin ko ang parts madali ding hanapin kasi kalat na yung kanyang mga showroom dito sa Pilipinas. Very competitive po ang kanyang pricing and napaka-proper ng kanyang disenyo. And ganito talaga yung mga gusto kong i-vlog kasi yung tipong, uy, bago yung harapan na, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Or masasabi mo talagang
kinumpleto siya para sa mga mamimili natin. So ayun my dear friends, kung nagbabala kayong bumili ng kakaibang motorsiklo or naghahanap kayo ng Bristol motorcycle, nandito po tayo sa Bristol, Davao City. Sa Maylanang yan. And meron din silang QJ Motors and dala din nila ang Moto Morini. Ayan po, link in the description na lang sa number ni Bristol Lanang, Davao City. Anyway, my dear friends, let me know in the comment section below what you think about this beautiful bike right here. And if you have violent reactions, go crazy. And Exodus 14:14 to everyone, keep on paying, trust the process. And I'll see you in the next. Peace.